بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وآله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Panglimang hadith mula sa al-Arba'in an-Nawawiyah, Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الحديث رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. حديث ملاكي أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها. أم المؤمنين kung bakit siya itinawag na Ummul Mu'minin o ina ng mga mananampalataya nang dahil sa siya ay asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ang mga asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay maituring na mga ina ng mga mu'minin. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Al-Ahzab: wa azwajuhu ummahatuhum wa azwajuhu ummahatukum. At ang mga asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay maituring ninyong mga ina. An Ummul Mu'minin Ummi Abdillah. Samantalang ang Ummu Abdillah naman ay palayaw o kunya ni Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Sinabi ng ilan na si Aisha radhiyallahu ta'ala anha ay nagdalang tao, subalit hindi sabihin natin subalit hindi nabuhay ang kanyang anak. Sabi naman ng ibang mga ulama rahimahullah ta'ala ay wala siyang anak mula sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kung magkagayon ay walang problema sa Islam o maging sa tradisyon ng mga Arabo na magkaroon ng palayaw ang isang tao kahit na wala siyang anak. Tawagin natin halimbawa ang isang lalaki na Abu Abdullah, Abu Yusuf, Abu Marwan halimbawa, samantalang wala siyang anak. So walang problema na magkaroon ng palayaw ang isang tao, tawagin siyang Ummu Fulan o Abu Fulan halimbawa, na kahit na wala siyang anak. Ito ay naging kaugalian, naging kultura at naging tradisyon na ng mga Arabo bilang pagbigay galang sa kanilang mga kinakausap. Ummu Abdillah Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Si Aisha radhiyallahu anha, muli asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan ay pinangasawa siya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa edad na 6 na taon, at ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagkaroon o di kaya ay nagkaroon ng relasyon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam naman kasama si Aisha radhiyallahu anha sa edad na 9 na taong gulang. Ito ay walang issue sa Islam, ni wala din issue sa mga Arabo sa Middle East, yung dahil sa kanilang kultura, sa kanilang tradisyon o di kaya sa kanilang lugar. Ang pinag-uusapan natin unang-una dito ay pagkalahatang tradisyon ng mga Arabo ay hindi humalaking issue sa kanila na mag-asawa ang lalaki ng mas nakababata o di kaya naman ng babae na nasa murang edad. As long as siya ay baligha, siya ay nasa wastong gulang na ayon sa timbangan ng Islam. Subalit sa batas ng mga hindi Muslim sa West halimbawa, sa Amerika o maging dito sa atin sa Pilipinas, ay marahil ay hindi katanggap-tanggap sa kanilang kultura, sa kanilang tradisyon na mag-asawang isang lalaki ng mas nakababata halimbawa na babae, pero hindi maaari na i-apply natin ang isang tradisyon sa ibang tradisyon. Katulad din natin halimbawa sa Pilipinas, hindi natin matatanggap na yung sabihin natin tradisyon ng ibang tao i-apply sa tradisyon natin. At yung tradisyon natin din i-apply sa ibang tradisyon. Katulad na lamang halimbawa sa Islam, ipinahintulot ang pag-aasawa ng magpinsan, bagay na hindi katanggap-tanggap sa marami dito sa atin sa Pilipinas, nang dahil sa atin yung mga magpinsan
ay may ituring na halos magkakapatid lamang. Yun nga lang dahil sa kultura natin sa Pilipinas ay magkakapitbahay ang mga magkakamag-anak. Kaya mabigat sa kanilang tanggapin na ang magpinsan ay mag-asawa. Pero sa Islam, at ganoon din naman sa tradition ng mga Arabo, at pangkalahatan sa mga Muslimin ay walang problema na mag-asawa ang magpinsan. So ibalik natin sa usapin ni Aisha radhiyallahu ta'ala anha, pinangasawa siya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa edad na 6 na taong gulang. Qalat, o sinabi ni Aisha radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Anong kahulugan ng hadith sa magaan nitong kahulugan? Sinuman ang nagbago sa katuruan namin, ibig sabihin katuruan ng Islam, ma laysa minhu fahuwa raddun. Ito ay hindi katanggap-tanggap mula sa kanya. Rad bima'na mardud. So, sa makatuwid, ang kahulugan ng hadith, sinuman ang gumawa ng anumang mga pagbabago na may kaugnayan sa Islam, kailanman hindi ito tatanggapin mula sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito mang pagbabagong ito na mayroong ugnayan sa Islam ay patungkol sa aqidah, patungkol sa ibadah, o maging patungkol sa muamala na hindi kabilang sa Islam, ito ay hindi tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At technically, ang mga pagbabago na mga dinadagdag sa Islam na wala katuruan sa Islam, ito yung tinatawag nilang bid'ah. Ang bid'ah ay binigyan ng definition ng mga ulama rahimahumullah ta'ala base na rin sa binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng kanyang sinabi na man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Sa mga kapatid na nais unawain ang kahulugan ng bid'ah, alin sa mga bagay ang makakapasok sa bid'ah, alin sa mga katuruan naman ang hindi kabilang sa bid'ah, ay madali lamang. Ang dawabit ng bid'ah o ang definition ng bid'ah ay nasa hadith mismo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi qawli sallallahu alaihi wasallam, unang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha, sinuman ang nagbago o sabihin natin nagdagdag. So therefore, ang usaping bid'ah ay karagdagan sa Islam, ang usaping bid'ah ay pagbabago sa Islam. Pero anong klaseng pagbabago? Fi amrina hadha. Tinutukoy ng Propeta Muhammad SAW na amrina hadha dito ay ang Islam. So therefore, ang pagbabago na tinutukoy ng Propeta Muhammad SAW, yung dagdag na tinutukoy dito ng Propeta Muhammad SAW ay ang karagdagan sa Islam. Pero anumang pagbabago na walang kinalaman sa Islam, kundi marahil may kinalaman sa makamundong bagay, naging tradisyon o kaugalian ng mga tao pang araw-araw, halimbawa sa mga adat, mga bagay na mga ipinintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi siya pasok sa Islamikong kahulugan ng bid'ah. Again, hindi siya pasok sa Islamikong kahulugan ng bid'ah. Nang dahil sa ang bid'ah ay nasaan ang bid'ah o ano ang definition ng bid'ah? Anumang pagbabago sa relihiyong Islam. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu, na hindi naman kabilang sa Islam, na hindi naman itinuro ng Allah at ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun. Ito hindi tatanggapin mula sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mula sa definition ng bid'ah na binanggit natin, in fact, binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mafhumul mukhalafah, anumang pagbabago na walang kinalaman sa relihiyong Islam, walang kinalaman sa din, walang kinalaman sa Islam, ay hindi siya maituring na bid'ah sa Islam. Bagamat maaari siyang maituring na bid'ah fil lugha, ibig sabihin sa lugha ay sa wikang Arabic, literally pwede sa wikang Arabic,
Pero sa Islam ay hindi siya maituring na bid'a nang dahil sa wala siyang kinalaman sa din. Wala siyang kinalaman sa relihiyon. Magbigay tayo ng ilang mga halimbawa. Ang iba kasi, subhanallah, sabi nila, bid'a kayo ng bid'a. Paano kayong bid'a ng bid'a samantala yung mismong lecturer ay gumagamit ng microphone, nagsusuot ng sabihin nating panibagong kasuotan, may sasakyan, may motor, halimbawa. Hindi ba't yan maituring na bid'a? Ang kasagutan natin, ito mga bagay-bagay na kanyang binanggit. Ito ba'y may kinalaman sa din o may kinalaman sa ada o tradition at pag-uugali ng mga tao, ng mga nakasanayan ng mga tao? Ang kasagutan ay, wala siyang kinalaman sa din at hindi siya pasok sa katawagang bid'a. Yung paggamit ng sasakyan, halimbawa, paggamit ng ballpen. Wala namang ballpen sa panahon ng Propeta Muhammad SAW, katulad ng ballpen natin ngayon. Okay? Paggamit ng microphone sa adhan, halimbawa, baka sabihin ng isa, wala naman yan sa panahon ni Bilal radiyallahu anhu. Hindi naman ang microphone si Bilal radiyallahu ta'ala anhu. Hindi naman sila nag-aeroplano papuntang Makkah al-Mukarramah para mag-hajj. Again, mga kapatid sa Islam. Yung mga bagay-bagay na ito ay walang kinalaman sa din. Bagkus may kinalaman saan? Sa dunya o sabihin natin sa ada. Naging tradition at kaugalian o pag-ada, mga nakasanayan ng mga tao. Tradisyon ng mga tao, kahit hindi makakapasok dito ang usapin ng bid'a. So therefore, ang may kinalaman lamang sa bid'a ay anumang pagbabago na may kinalaman sa Islam. Ito man ay sa usapin ng aqidah, usapin ng ahkam, halimbawa, sa ibadat, at kundi naman sa usapin ng mga muamalat na may kinalaman sa Islam, hindi natin ito maaring baguhin, hindi natin ito maaaring dagdagan. Nang dahil sa Islam ay ganap at kumpleto na magmula pa sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nilisan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang dunya, samantalang kumpleto ang katuruan ng Islam, walang labis at walang kulang. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina." Wa raditu lakum al-Islam dina. So therefore, ang Islam ay ganap at kumpleto. Hindi na kinakailangan ng Islam ng anumang kadagdagan. Hindi na kinakailangan ng Islam ng anumang pagbabago sa relihiyon ng dahil sa ito ay ganap na. So ang pagbabagong tinutukoy dito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay dinetalye ng mga ulama rahimahumullah ta'ala. Ito'y maaaring mangyayari ang pagbabago unang-una fi jinsil ibadah. Ibig ng jinsil ibadah ay yung mismong ibadah na tinuturo ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi tayo maaring magdagdag ng panibagong ibadah. Bima'na, halimbawa, inutusan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na magkurban sa udhiya ng kambing at ng tupa, halimbawa. Sino mang nagkurban gamit o sa magitan ng manok, halimbawa, o maaaring itlog at maaaring langaw, yan ay hindi kabilang sa Islam. Nang dahil sa binago niya ang mismong jins al-ibada, yung mismong ibada na tinuro ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din naman sa sifatul ibada o kayfiyatul ibada, yung pamamaraan ng ibada. Hindi natin maaring dagdagan o baguhin ang pamamaraan ng ibada. Halimbawa na lamang, yung taong nagwudu, inuna ang paa, bago siya nagmumog, yung pamamaraan ng kanyang ibada ay pagbabago sa din, therefore, ang kanyang ibada ay o ang kanyang ginawa ay isang gawaing bid'ah at hindi kabilang sa Islam. Pangatlo, ganoon din naman sa min hayth al-adad, sa bilang ng mga ibada na itinalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala at ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano mang naitalagang bilang, halimbawa, sa ating ibada, hindi natin maaaring dagdagan. Halimbawa, yung taong nagwudu ng tiga-apat na beses. Tiga-apat na beses. Magmumog, tiga-apat na beses. Paghugas ng kamay, 4 na beses. Pagpunas ng ulo, siguro 4 na beses. Paghugas ng paa, 4 na beses. Ito ay bid'ah. Nang dahil sa ang Propeta Muhammad SAW, unang-una kailanman hindi niya ito ginawa. At higit sa lahat, pinagbawal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula sa hadith ni Amr ibn Shu'aib, an abihi an jaddihi, isang lalaki ay tumungo sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
at nagtanong sa kanya ng pamamaraan ng pagwudu. Nagwudu sa harapan niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng tigtatatlong beses. Pagkatapos sinabi sa kanya, hada al-wudu. Yan sabi niya ang pamamaraan ng wudu. Waman zada ala dhalika, sinuman ang nagdagdag ng bilang ng wudu mula sa tatlong mga bilang, faqad ta'adda wa zalam. Katotohanan siya ay makasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, maging sa bilang ng ibadah, hindi natin maaaring dagdagan. Salatul Dhuhr, 4 na raka'a, hindi natin pwedeng gawing 5 raka'a. Ang tawaf ay 7 ikot lamang, ay di natin maaaring gawing 8 ikot at hindi mas lalong maaaring gawing ng tag-iisang ikot lamang. At ganoon din naman sa makanul ibadah. Sa lugar kung saan isasagawa natin ang ibadah, hindi tayo maaaring magdagdag ng panibagong lugar at hindi natin ito maaaring baguhin. Halimbawa na lamang, isang taong nagsagawa ng Hajj halimbawa, subalit papuntang Bangladesh, papuntang Pakistan, papuntang India, siguro papuntang Amerika, lahat ng mga ito ay bid'ah. Nang dahil sa ang itinalagang lugar ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa Hajj ay ang Makkah al-Mukarramah. At ganoon din naman kabilang sa mga bagay-bagay na dapat tugma sa Islam at para maiwasan natin ang gawaing bid'ah ay yung panahon, zaman. Ibig sabihin, hindi maaari na gumawa tayo ng ibadah sa panahon at sa oras na hindi itinalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa na lamang sa sala, yung taong nagsasala halimbawa ng salatul dhuhr sa alas 8 ng gabi halimbawa lamang, wala tayong ibang maisip na halimbawa. Okay, alas 8 ng gabi, salatul dhuhr para sa kanya halimbawa. Ito ba'y tama? Ang sagot ay hindi. Nang dahil sa meron ng nakatalagang oras para sa salatul dhuhr. Yun ay tanghaling tapat. At higit sa lahat, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. At sa Hajj naman halimbawa, yung taong nag-Hajj sa buwan ng Muharram, sa buwan ng Rabi' al-Awwal halimbawa, nag-Hajj papuntang Makkah al-Mukarramah mag-isa niya. Tatanggapin ba ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang ibadah? Ang kasagutan ay fahuwa raddun. Mardud, hindi tatanggapin mula sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. O pang huling halimbawa, yung taong nag-ayuno sa buwan ng, sabihin natin Sha'ban, nag-ayuno ng isang buong buwan sa buwan ng Sha'ban, sa halip na sa buwan ng Ramadan, hindi ito tatanggapin mula sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganoon din naman sa pang-anim ay sa sabab. Ibig sabihin dahilan. Maging yung dahilan ng ating ibadah ay kailangan magkatugma sa dahilan ng ibadah na ipinag-utos sa atin ng Allah at ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halimbawa, yung tao sa tuwing papasok sa kanyang bahay halimbawa, ay haplusin niya ang mushaf. So, tuwing papasok siya saan? Papapasok siya sa kanyang bahay, haplusin niya ang mushaf halimbawa. So, tuwing papasok ng bahay ay mag-aalay siya ng isang raka'ah halimbawa. So, inugnay niya ang isang raka'ah na kanyang dasal, inugnay niya yung paghaplos sa mushaf sa kanyang pagpasok sa bahay ng walang dalil. At kanyang pinapaniwalaan na ito ay kabilang sa Islam. So, anong hatol dito? Ang hatol dito ay bid'ah. Kaya mga kapatid sa Islam, ang bid'ah, ito na ang pinaka gusto ng syaitan sa isang tao. Bakit? Nang dahil sa yung taong gumagawa ng bid'ah, para sa kanya ang gawain ito ay katanggap-tanggap mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Convince siya sa kanyang sarili na ang kanyang ginagawa ay tama. So nang dahil dito, yung taong gumagawa ng bid'ah ay patuloy sa kanyang gawain na sa pag-aakala ng kanyang ginagawa ay tama, samantalang ito ay mali. Samantalang yung taong gumagawa ng ma'siyah, ng kasalanan, yung pangkaraniwang kasalanan, alam niya na ang kanyang ginagawa ay masama. Alam niya na ang kanyang ginagawa ay labag sa utos ng Allah at ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun nga lang ay natalo siya ng kanyang syahwa. Yung gumagawa ng bid'ah,
Allahul musta'an, ay sa kawalan ng kanyang kaalaman, nag-aakala siya ng kanyang ginagawa ay katanggap-tanggap para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, nang dahil dito, mahirap makipag-usap sa mga ahlul bid'ah. Mahirap da'wahan ang mga ahlul bid'ah kaysa sa mga ahlul ma'asi, sa mga fusaq. Dahil sa ang mga ahlul bid'ah, marahil meron pa silang dalil na ilalatag sa iyo mula sa Quran at mula sa Sunnah ng Propeta Muhammad SAW, mula sa kanilang maling pangunawa. Samantalang yung mga fasiqun, yung mga makasalanan, halimbawa, nakagawa ng ma'asiyah, kapag kinausap mo, binigyan mo ng maw'idhah, ng payo, halimbawa, ay maaari pa silang makinig. Dahil sa unang-una, yung mga taong gumagawa ng ma'asiyah, alam nila na ang kanilang ginagawa ay ma'asiyah. So kung paano ang gawaing bid'ah ay kalugod-lugod para kay Iblis, para sa Shaitan, bagay naman na dapat nating iwasan, mga kapatid sa Islam. Huwag tayong gumawa ng bid'ah ng dahil sa unang-una ang bid'ah ay ayaw ng Allah subhanahu wa ta'ala. At pangalawa, gawain ng Shaitan. At higit sa lahat, ang Shaitan ay kaaway natin. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Katotohanan, ang Shaitan ay inyong mga kaaway, kahit ituring ninyo silang mga kaaway. Huwag natin silang gayahin, huwag nating gawin ang mga gusto ng mga Shaitan. Tayyib, sa pangalang riwaya ng hadith ay sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fahuwa raddun." Sa ibang narration ng hadith ay dito sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinuman ang gumawa ng anumang gawain, man 'amila 'amalan, sinumang gumawa ng anumang mga gawain. Ito ay mas, sabihin natin, mas ang kahulugan ng hadith na ito, man 'amila 'amalan, sinuman ang gumawa ng anumang gawain, laysa 'alayhi amruna fahuwa radd, na hindi kabilang sa Islam, ito ay hindi tatanggapin mula sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, sa dalawang riwaya ng hadith, maituring na ang pangalawang riwaya ng hadith ay mas malawak ang kanyang kahulugan. Kung ikukumpara natin sa unang narration ng hadith, nang dahil sa unang narration ng hadith, dito ay sinabi ng Propeta Muhammad SAW, "Man ahdatha fi amrina," sinuman ang gumawa ng anumang pagbabago sa aming relihiyon, so ito ay tungkol lamang sa relihiyon. Samantalang sa pangalawang riwaya ng hadith ay sinabi ng Propeta Muhammad SAW, "Man amila amalan," sinuman ang gumawa ng anumang mga gawain. So dito ay nilahat ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero alhamdulillah, mayroong kaida sa usul na kung saan, kung sakaling halimbawa, isang usapin ay isang usapin naman ay khas, ay hahatulan natin, o di kaya naman, ay hahatulan natin ang ng khas na nabanggit sa ibang riwayah. So mula dito, ang ibig ipakahulugan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na anumang pagbabago sa kanyang relihiyon, anumang pagbabago sa Islam, anumang dinagdag ng isang tao sa Islam na hindi naman kabilang sa Islam, ay kailanman hindi ito tatanggapin mula sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Paano naman sa mga taong nagsasabi na maganda naman, sabi niya, ang aking niyah, ang aking intensyon, habang kanyang ginagawa ang bid'ah? Ito ba'y sapat na dahilan para tanggapin mula sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang gawain? Halimbawa, yung mga taong nagsiselebrate ng maulid ng Propeta Muhammad SAW, al-Isra wal-Mi'raj, sa Nisf Rajab halimbawa, at ng iba pang mga gawain bid'ah, o na wala namang kinalaman sa Islam. Paano kung sakali ang kanilang intensyon ay genuine, halimbawa, ang kanilang intensyon ay malinis, ang kanilang intensyon ay tama? Hindi ba't ito'y sapat na dahilan para ma-justify na ang kanilang gawain ay tama? Sa madaling salita, hindi ba't ito'y tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kanila? Ang kasagutan ay hindi ito sapat na dahilan. Yung pagkakaroon ng mabuting niyah ng isang tao sa kanyang gawain na hindi naman alinsunod sa katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi pa rin tatanggapin mula sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun nga lang dahil sa ang ibadah, sinabi ng mga ulama rahimahullah ta'ala, ay tatanggapin lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala sa dalawang mga kondisyon. Al-awwal, al-ikhlas. Ang pagkakaroon ng ikhlas ng isang tao sa kanyang ibadah. At nabanggit na natin ito sa unang paliwanag natin ng hadith. Kailangan
anumang ibada na ating inaalay sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito'y alang-alang lamang sa Kanya. Para lamang sa Kanya. Yan ang una, al-ikhlas. Pangalo naman ay ang al-mutaba'ah. Kailangan lahat ng ating mga gawain na pagsamba ay alinsunod sa turo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sa mga nagsasabi na sila ay nagsaselebrate ng Al-Mawlid An-Nabawi, halimbawa, otherwise marami pang mga gawaing bid'ah. Sila nagsaselebrate ng Al-Mawlid An-Nabawi sa intensyon na mapamahal sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa intensyon na mapalapit sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay hindi sapat na dahilan. At kailanman, hindi ito tatanggapin mula sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sa mga sumusunod na hadith, insyaAllah ta'ala, ay may paliwalag natin bukas bidnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu sallam ala Muhammad. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.